Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is huwag kang sasaksi ng mali. Ganito po yan eh. Kapag halimbawa sumasaksi ka sa alam mo namang mali, pero patuloy kang gumagawa ng kamalian, sinusuportahan mo pa, edi kasalanan po yun sa mahal na Diyos nating Ama. Nagkakaroon ka ng kasalanan. Bilang isang mabuting tao, huwag ka pong sumaksi, sabihin mo yung katotohanan. Totoo lang ho. Huwag kang sa mali. Kasi kapag sinasaksihan mo o pumapanig ka sa mali, di alam mo na mali, di bakit ka pa pupunta doon? Kung isa kang mabuting tao, pigilan mo yung mali na yan. Manindigan ka para sa tama, hindi susuporta mo pa yung mali. Mali na nga, sige ka pa, kampi doon sa mga maling tao, di ba? Kapag kamali, itama mo, idiretso mo na, wag yan natin gawin kasi makakasama yan pangkalahatan nating kapatao. Tulad na lang po dito sa ating gobyernong Pilipinas. Di ba po ba? Alam mo nang mali, huwag sanang magalit kung sino man nakaupo sa nunungkulan sa ating pamahalaan. Alam niya ng mali, sinusuportahan niya pa. Alam niya na maraming makasasaktan na tao o magagalit, sige pa suporta. Hindi na lang siya magsabi na itigil natin to, hindi to maganda. Kung meron man tayong napadala sa ibang bansa na ating kapatao, ibalik natin para maging mapayapa yung bansa nating Pilipinas. Yun naman hiling ng tao eh. Huwag tayo magbigay ng kapapinian natin sa ibang dayuhan kasi may sovereignty niya tayo. Kapag may sovereignty niya tayo, malaya tayo na huwag natin ibigay ang ating kapatao sa dayuhan. Kasi paglaban natin ito na may balik na sama-sama tayo dito na mapayapa at ligtas na may kalayaan ang ating bansa. Hindi yung mapanig ka sa alam mo ng mali. Sige ka pa, kinig sa mga mali. Kasi nga ikaw niluklok ng tao, ibig sabihin mag-isip ka ng tama para sa nakararami, hindi pansarili mo, hindi pansarili ng iba, ng kaibigan mo, hindi pangkalahatan buong Pilipinas. Isipin mo na alam mo na maraming magagalit na tao, na alam mo na na lalabag ka sa batas ng tao ng Pilipinas. So wag man gampanan yung mga alam mo nang na makakasira sa bansang Pilipinas. Bilang isang leader, dapat pakita modelo ka ng isang bansa na may mapayapa at ligtas na bansa at may pagmamahalan at iniisip yung pagmamahal lang nakakarami, hindi yung iilan lang. Kasi kapag ganyan po pinapairan, ay hindi po magiging maganda ang pagiging pamumuno nyo sa bansa. Kumbaga, babagsak kayo at aalisin kayo sa pagpwesto nyo kapag ganyan lang ang ginagawa ninyo. Maging mapagbigay po kayo, isipin yung nakararami, lalo na leader kayo. Isipin nyo yung nakakarami, nakakabuti, at yung ikakaunlad ng inyong bansa at ng makararami. Bigyan ng trabaho, sapat na edukasyon ng mga bata, kalusugan, at mapayapang kapaligiran na walang mga adik-adik dyan, o walang mangguhold up, o walang mananakit, o dyan, masamang tao, di ba? Sa ngayon kasi, ang bansa natin ay ganun dumaranas. Puro kriminalidad, magulo, di ba? Away-away. Pagdasal na lang natin ating bansa na bumalik sa dati, na may maupo na mas maayos na presidente para sa atin at mahawakan tayo ng mapaunlad na ating bansa at may pagkapayapaan at pagmamahalan lahat. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.